Hi guys! Welcome back to our channel. If you're watching me for the first time, my name is Romina Babijes. And since 2019, I make vlogs about real estate, about first park homes, and about sa mga FAQs or yung mga palagi pong tinatanong ng mga first-time home buyers. Hindi ko na po patatagalin for today's video. Hindi tayo magiging bias. Don't worry. I-discuss po natin lahat ng pros and cons ng Tagaytay Condominiums versus kay First Centrale Batulao. Stay tuned! Okay, bago po tayo umabot sa house and lot versus condo, Tagaytay versus Batulao, i-address po muna natin yung top 2 misconception about condominiums para fair yung comparison natin. Misconception number 1, hanggang 50 years lang daw po ang condo. After 50 years, gigibain na daw po yung building. Misconception number 2, leasehold lang daw po ang ownership ng condo. Hindi kagaya sa house and lot na sa'yo na forever yung property pagtapos mong bayaran. Mag-debunk po muna tayo ng speculations. Doon po muna tayo sa number 1 misconception. Hanggang 50 years lang daw po ang condominium, hindi po siya totoo. Saan ba galing yung idea na 50 years? Dalawang bagay. Una, kagaya po sa subdivision na merong homeowners association, ganun din po sa condo. Ang equivalent po ng HOA sa condo ay condo corp. Ngayon, lahat po kasi ng corporations dito sa Pilipinas, kailangan yan i-register sa SEC, including si condo corp. And based po sa Old Corporation Code of the Philippines, ang mga corporations po dati ay meron lang 50 years na lifespan. So, dun po galing si 50 years sa buhay ng isang korporasyon. Pangalawa po, based kasi sa Section 8C ng Condominium Act of the Philippines, ang isang building daw po or ang condominium ay magiging obsolete and uneconomical after 50 years. Okay, allow me to summarize, guys. Hindi po nakalagay sa batas na after 50 years, kailangan nang gibain yung building. Depende pa rin po yan sa inspection ng mga city engineers kung habitable pa ba yung building or threat na siya to public safety. Ngayon, kung pumasa po siya sa inspection ng munisipyo, magbobotohan po yung mga shareholders ngayon. Kung gusto pa ba nilang tirahan yung property or gusto na nilang i-resale. Kung ibebenta po nila yung property, of course, meron po yung equal sharing sa mga members po ng Condo Corp doon sa profit ng sale. Misconception number 2, may expiration date daw po ang ownership ng condo. Minsan totoo, minsan hindi. Depende po yan sa type of ownership ng mismong condo na binibili mo. Ano ba yan? Perpetual ba yan or leasehold ownership lang? Pag sinabi po nating perpetual ownership or freehold ownership, it means pag bumili ka ng property, sa'yo na yung ownership for life. Leasehold ownership naman, it means kailangan pong ibalik yung binili mong property sa developer after a certain period of time. Dito po sa Pilipinas, bihira po ang leasehold ownership pero hindi ibig sabihin wala. So, do your research pa din. Okay, so malinaw po tayo sa part 1, guys, ha? Baka sabihin nyo, hindi pa rin tayo objective. So, yan po ang top 2 misconceptions about condominium. Anyway, obviously, meron pong pagkakaiba kung nakatira ka sa house and lot versus kung nakatira ka sa isang building. Pero before po natin i-discuss kung ano yung pros and cons ng Tagaytay Condominiums in First Centrale Batulao, i-establish po muna natin ano ba yung pagkakaparehas nung dalawa. Similarity number 1 is amenities. Ito, bragging rights talaga ito ng condominiums kasi normally po sa mga condo, marami pong amenities yung building or yung project na ino-offer nila. Swimming pool, clubhouse, fitness room, function room, open spaces, or viewing deck, or sky deck, playground, yun po yung mga typical na amenities ng condo. And minsan, pagka malaki po yung project and malaki rin po yung budget ni developer, minsan naglalagay din po sila ng basketball court. Ito po talaga yung hina-highlight ng mga nag-offer ng condominiums. Kasi nga naman, hindi naman po talaga lahat ng subdivision, especially kapag affordable na yung price, hindi lahat kumpleto ang amenities. Minsan, clubhouse lang, or clubhouse tsaka swimming pool, pero walang basketball court, o kaya baligtad, may basketball court pero walang swimming pool. And ito naman po ang difference ni First sa mga normal na subdivisions and yung similarity natin sa mga condominiums kasi kumpleto po yung amenities natin. Clubhouse na may function room, may karaoke room pa nga ibang clubhouse natin, may multipurpose hall din tayo, swimming pool, kiddie pool, playground, basketball court, open spaces, jogging trail, transport terminal, Wi-Fi nodes, open cinema, and depende po sa project, meron din tayong reflexology area, dog park, outdoor gym. Ang dami nating amenities. Second similarity ay complete finished or fully finished units. Meron pong different types of interior dito sa house and lot. Merong semi-finished or bare type lang. And meron din pong mga developers na kagaya ni First na ang ino-offer ay fully finished or complete
finished. In my early days dito kay First, I used to call this type of interior as condo finish. Kasi usually po, kapag condominiums, dadalhin mo na lang talaga yung gamit mo upon moving in. So, ganun din po dito kay First. Kasi nga po, complete finish tayo. Third similarity natin is security. Hindi ko lang po alam sa ibang developers, pero dito po kay First, ibang level po ang security natin. As in, iba. Even before pandemic, mahigpit na po ang security natin, lalo na po after pandemic. Kahit sales team, bawal pumasok sa loob. Ilang years na kami dito kay First, pero hanggang model units lang talaga nila kami ina-allow. Kahit homeowner, hindi po basta-basta nakakapasok sa loob. Kunwari, nakabili ka ng unit, tapos gusto mong pumasok sa loob kasi gusto mong i-check yung progress ng construction, hanggang gate lang po talaga tayo i-allow. The only time na papayagan nila tayong makapasok sa loob ng community is kapag naka-receive na po kayo ng notice of inspection or nakapag-turnover na po kayo. Ganun po kahigpit yung security natin. And in terms of bisita, ganun din po, same treatment. Homeowner nga, hindi basta-basta nakakapasok sa loob, bisita pa kaya. So, ano po mangyayari kung meron kayong surprise visitors or unwanted visitors? Hanggang gate lang po sila. Depende pa rin po yun sa inyo kung makakapasok sila sa loob ng project. Similarity. Number 4 is accessibility. When I say accessibility, what I mean is madali siyang hanapin, madaling puntahan, hindi liblib. And parang wala naman po atang condominium sa Tagaytay na liblib yung location. Ganun din po kay First Centrale Batulao. Location-wise, ang ganda po ng location natin along Tagaytay na Sugbu Highway po tayo. And meron din pong mga bus from Metro Manila na dumadaan po mismo sa tapat ng project. So, one bus ride lang from Metro Manila pag gusto nyong mag-commute. And soon, pag natapos na rin po yung gagawin na expressway malapit sa atin, mas mabilis na po yung travel time to Metro Manila by that time. Last similarity naman po ni Tagaytay Condominiums kay First Centrale Batulao is of course the weather. Sobrang lapit po natin sa Tagaytay. As in 5 minutes lang po papuntang Twin Lakes and 3 minutes lang po papunta doon sa arko ng Tagaytay at Nasugbu, Batangas. Hindi naman po magbabago yung klima, no? Pagka lumagpas tayo dun sa arko ng Welcome to Nasugbu. Alam nyo bang nagpo-fog din po dito kay First Batulao? Ganun po tayo kalapit sa Tagaytay. Pero ang maganda is nasa labas po tayo ng danger zone. Mamaya didiscuss ko yan. Dito po muna tayo kung ano yung parehas. So, ayan po ang similarities. Next naman po ay pros and cons. Simulan na po natin kay Tagaytay. First advantage po ng Tagaytay Condominiums is of course convenience. Actually, ito naman po talaga yung binabayaran mo kapag bumili ka ng condominium. Yung lapit niya sa lahat, yung proximity sa mga kailangan mong puntahan. Even yung mga condo sa Metro Manila, ang binabayaran mo po talaga sa kanila is gano'n siya kalapit sa malls, MRT or LRT stations, sa universities, sa airports, sa CBDs, or sa offices. This is the reason why hanggang ngayon, marami pa rin pong nagre-rent or bumibili ng condo despite its limited space. Kasi nga po, walking distance lang siya sa mga kailangan nyong puntahan. So, ganun din po dito sa Tagaytay. Una sa lahat, sobrang developed na po ni Tagaytay, lalo na yung main road, and majority din naman po ng condominium sa Tagaytay, doon din naman located sa main road. Second advantage of Tagaytay condominiums is easier to maintain. For condominiums, kung meron ka mang kailangan ipaayos, especially kung minor repairs lang naman yan, if you need a plumber or electrician, usually pwede ka pong manghingi ng tulong sa building admin. Kasi madalas po ang mga condominiums, meron yung in-house maintenance team or nakikipag-tie up po sila sa mga partner contractors. Also, aside from that, mas konti po kasi yung space na kailangan mong i-maintain sa condominiums. So, definitely easier to maintain. Advantage for condominiums. Next advantage is the higher the floor, the better the view. Usually, ng Taal Volcano. Although, may pros and cons din po yan pag mas mataas yung floor mo sa condo. Di ko na-explain, research nyo na lang. So, ayan po ang advantages ng condominium sa Tagaytay. Aside of course, yung mga binanggit natin kaninang similarities nila kay First Centrale Batulao, like amenities and security. First disadvantage is expensive. Ang mahal na po ng properties sa Tagaytay. Ang average price na po ng isang studio unit sa Tagaytay is ranging na po from 5 million to 8 million pesos. And ito guys, itong 5 to 8 million pesos, conservative amount pa to. Pag nag-research po kayo ng RFO condo ngayon sa Tagaytay, makikita nyo po ang taas na ng price. And ito guys, condo pa lang to ha. Hindi, ibang usapan pa po syempre yung house and lot sa Tagaytay. Anyway, for comparison purposes
gagamitin po natin yung lower end ng price range na binigay ko kanina. Sabihin natin, dahil masipag kayo maghanap, meron kayong nakitang studio unit sa Tagaytay na may 23 square meters na floor area, worth 5 million pesos, kasama na po yung other charges. Now, from Tagaytay Rotonda, dadiretsuhin nyo lang po yung Tagaytay na Cebu Highway, hindi na po kayo liliko. Same highway, dadiretsuhin nyo lang. About 20 to 30 minutes from there, makikita nyo na po agad si First Centrale Batolao. Yung 5 million nyo po na budget, sa atin meron na po kayong Cartland na may 54 square meters na floor area and 92 square meters na lot area. Ngayon po yan. Last I checked, parang 10 na lang ata yung Cartland sa inventory. So, baka by the time natapos ko na itong i-edit or i-upload, baka wala na po tayong Cartland. Or baka wala na tayong Cartland na 5 million pesos. Pero message nyo pa din ako kasi baka may mahanap pa tayo na other units na mas fit sa needs nyo and sa budget nyo. Anyway, balik tayo kay Cartland. Same price po ng studio unit kanina, 5 million din. Pero ito, mayroon ka sariling lote. And bahay talaga. Single attached na up and down and brand new. Ikaw ang first owner. So wala ka pang CGT na babayaran. Compute po natin yung price per square meter. Kunin nyo yung calculator nyo, guys. Dito kay Cartland, yung 5 million pesos divided by 92 square meters na lot area, 54,347 lang per square meter. So around 54,000 lang. Compare that to a regular studio unit, yung kanina, 5 million divided by 23 square meters na floor size, 217,000. Sa ibang condo, mas mataas. 305,000, 310,000 na per square meter. Tayo, around 54,000 lang. So definitely, in terms of price, panalong-panalo po talaga kayo dito kay First Batolao. Apart from that, itong 5 million pesos mo kasi na studio sa Tagaytay, you have to remember, studio unit mo pa lang yon. Dahil ang isa pa pong disadvantage ng condominiums is parking is often sold separately and limited lang din po ang parking. From time to time, meron pong mga developers na ginagawang promo ang parking slot. For example, buy a 2-bedroom now and get 1 parking slot for free. Pero on a regular day, hiwalay po talagang binibenta ang condo units and parking slots. Aside from that, nasa 1:5 lang po ang parking ratio ng condominiums dito sa Pilipinas. Imagine if merong 1,000 units doon sa condo na ina-offer sa'yo, edi 200 lang po ang parking. Paano yung 800 na hindi nakabili ng parking slot? Magre-rent sila ngayon ng space para lang may maparadahan yung auto nila. Additional payment na naman po yun every month. Also, tatandaan po natin, hiwalay po ang condo dues ng unit mo and hiwalay po ang condo dues nung parking. Not to mention, mas mahal din po ang condo dues sa Tagaytay versus dito sa HOA dues natin kay First. Sa atin, as of today, 15 pesos lang po per square meter and ang typical condo dues naman sa Tagaytay is around 100 pesos na per square meter. Sometimes more. Another disadvantage for condominiums is, of course, yung space. Ang typical studio unit po sa Tagaytay is around 20 up to 25 square meters, 27 up to 30 kapag may balcony. Pag 1 bedroom naman, 27 up to 40 plus. Pag 2 bedroom naman, 48 up to 65. Limited lang po talaga yung space kapag condominiums. Not only that, kapag condominiums po, mas madami din ang restriction. Sa ibang developers, bawal ang pets. Bawal magsampay sa balcony. Limited lang po yung pwede mong papasukin sa unit mo. Limited lang din yung pwedeng gumamit sa amenities per unit. In terms of renovation naman, konti lang din yung pwede mong galawin or baguhin. And ito po talaga ang isang downside kapag condominiums. Another disadvantage po is traffic congestion. Majority po ng mga kilala nyong condominium sa Tagaytay, yung mga palagi nyo nakikita pag umaakit kayo ng Tagaytay, pansinin nyo andun po ang traffic. Lalo na kapag holidays tsaka bare months. Kasi nga, nasa sentro kayo andun kayo sa pinakagitna nung economic activities and major intersection. So naturally, andun din po ang choke points. Syempre, yung ingay, tsaka yung dami ng tao, yung pollution din po galing sa sasakyan, malapit din po sa inyo. Ito naman po yung kapalit ng convenience for being at the center of the city. Another trade-off for being at the middle of Tagaytay is, of course, mas malapit po kayo sa Taal Volcano. And therefore, mas mataas din po yung chance natin abutin ng ashfall. So that's it for the Tagaytay condominiums. Kay First Batolao naman po tayo. Ang pinakaunang advantage natin is, of course, yung affordable price. Para po sa mga nalilito
So, First Centrale Batulao po is a township. When we say township, it's a mixed-use development po ng residential properties, commercial, institutional, recreational, and retail establishments. Meaning, sa loob po ng isang township, magkakaroon din po tayo ng restaurants, coffee shops, groceries, retail stores, events place, etc. Para tayo magkakaroon ng mini-city sa loob ng isang city na malapit sa Tagaytay. Okay, so ganun po kalaki yung scale ng project natin. Hindi po simpleng subdivision lang si First Centrale. And sa loob po ng First Centrale Batulao, currently meron po tayong 3 brands. Si First Park Homes Batulao, ito po yung pinakaunang in-offer natin before pandemic pa. And currently, malapit na rin po siyang ma-sold out. Konting-konti na lang po yung available units dito ngayon. Si First Impressions Batulao naman po, puro kalista units lang yung meron. Ngayon, kung si First Impressions po ay puro kalista units lang, si First Editions naman kabaligtaran. Wala pong townhouse dito. Sa First Editions, lahat kayo single homes or single attached. And ito na po yung premium units natin. So we have 3 brands. First Park Homes Batulao, First Impressions Batulao, and First Editions Batulao. Ma'am Romina, ang dami mo sinabi. Price lang naman po yung tinatanong namin. Ito na nga. Kalmahan nyo guys. Si Calista Mead po, currently around 2.8M na siya ngayon. Pero meron din tayong other locations na around 2 million lang yung price niya. Dito lang po talaga kay Batulao. Nasa 2.8M na siya ngayon kasi nga, maganda po yung location niya and nasa loob din po siya ng isang township. For Calista End naman, based po sa inventory ngayon, around 3.5 million na po yung pinaka-affordable natin, 75 square meters. Mas mura pa din po compared kay Tagaytay Properties. Kay First Editions, ang Cartland na lang po natin ngayon is around 5 million to 6 million plus. Ang Charles naman natin, 5.8 na po yung pinaka-affordable, 99 square meters na total lot area, and 70 square meters na floor size. Guys, pag hindi po kayo familiar sa mga binabanggit kong units, panoorin nyo na lang po yung mga house tours natin dito sa channel. Kay Christy 90, meron pa po tayong 7.3 million. Last po ay si Corinne 120, 132 square meters naman yung minimum lot area, and 9.2 million po yung starting price natin. With these prices, clearly mas affordable po tayo dito kay First Centrale Batulao compared sa Tagaytay Properties, especially if magbe-base po tayo sa price per square meters. Next advantage po natin is dahil nga po mababa yung TCP natin, mas mababa din po yung required income ni bangko. And therefore, mas mataas po yung chance natin ma-approve sa housing loan. Ito po normally yung nakakalimutan i-explain sa mga bumibili ng condominiums kasi marami pong bumili ng condominiums na ang in-explain lang sa kanila is yung gusto nilang marinig. Ma'am sir, may promo po tayo ngayon. Murang-mura lang yung monthly ngayon. 10K a month lang po for 5 years. Tapos after that, hindi na in-explain sa kanila ano yung process after down payment. And if ever man pumasa sila sa housing loan, magkano po yung magiging monthly amortization nila kay bangko. From 10,000 monthly down payment, biglang papalo ng 50K, 60K monthly amortization. Kaya marami pong nagbaback out na buyers ng condominiums kasi nga po, ang afford lang talaga nila is yung monthly down payment. Speaking of, yung next advantage po natin dito kay First, tayo po ay developer-assisted housing loan. Unlike po sa condominiums ni retail housing loan, meaning si buyer pang magpa-process ng sarili niyang loan, dito po kay First, si company po ang mag-a-apply ng home loan mo on your behalf. So less hassle na po on your part as the buyer, especially kung OFW kayo, hindi na po kayo magba-back and forth between bangko and developer. Hindi mo na kailangan intindihin din yung mga requirements sa side ni developer. So makakapag-focus po kayo ngayon na ang kailangan mo na lang isubmit are requirements on your end as the buyer. Like proof of billing, proof of income, etc. Owning a house and lot gives you more freedom and control in terms of ilang bisita yung pwede mong papasukin sa bahay mo, pwede kang magsampay ng damit sa lote mo, pwede kang mag-alaga ng pets, pwede kang maglagay ng garden, mag-barbecue kung gusto mo. Hindi ko po sinasabing maluwag si First. Ang sinasabi ko lang po is mas mahigpit kapag sa condominium ka nakatira. And connected to this, unlike po sa condominiums, mas may freedom po tayo mag-design kapag house and lot. Expandable din po lahat ng units natin dito kay First. Pwede kayo maglagay ng balcony or pag kailangan nyo po ng additional space in the future, hindi na po kayo bibili ng isa pang bahay. Mag-e-expand na lang po tayo. Pwede nyo pong i-maximize yung total lot size na nabili nyo. So, mas flexible po si house and lot in this area compared kay condominium. Actually, mas flexible po si First mismo kasi hindi rin po lahat ng house and lot are expandable yung units nila. And eto guys, alam ko marami nag-aantay sa inyo. Si First Centrale Batulao po ay nasa labas ng 17 km extended danger zone. Extended na po yun, nasa labas pa
pa rin tayo. So we are far enough from Taal Volcano but we are still close enough to enjoy the Tagaytay weather. Also in terms of bagyo, protected din po tayo ng Batalao Mountain Range from strong winds. And dahil nga po malapit tayo sa Tagaytay, mataas din po yung ground elevation natin, hindi po tayo binabaha. Also, malayo din po tayo sa kahit anong fault lines. Last but not the least is great return on investment or ROI. Originally, I was planning to put this sa similarities ni First Batalao and Tagaytay condominiums. Kasi alam naman po natin na tourist spot talaga si Tagaytay, especially kapag summer or Christmas season. So in terms of rental income, definitely, meron po talagang market ang Airbnb sa Tagaytay. Pero para masabi mo kasi na good investment ang isang asset, you have to run the numbers. Siguro kung sobrang murang-mura mo talaga nakuha yung condo unit sa Tagaytay and yung rental income nun is kayang i-cover yung monthly amortization mo kay bangko, good investment yun. Huwag yun ang pakawalan. Pero kung sasabihin mo sa akin na dahil sobrang taas ng TCP ng condo na nakuha mo, mataas din yung niloan mo kay bangko, and yung rental income mo hindi pa aabot sa kalahati ng monthly amortization mo kay bank, tapos ikaw ngayon kailangan mo magdoble kayod para lang hindi ma-foreclose yung property, paano naging good investment yun? Remember guys, dun sa isang vlog ko, Real Estate Investing, when we say investment, it needs to generate income, not the other way around. Eh Ma'am Romina, pwede ko naman pong i-resale yan after a few years, patataasin ko lang yung value. Yes, pwede. Ang tawag po natin dyan ay capital appreciation. But remember, the numbers have to make sense even for your buyers. Kung binili mo ng 7 million yung 25 square meters mo na studio unit sa Tagaytay, and after a few years gusto mo na siyang ibenta ng 8 million pesos, paano mo mako-convince si buyer na good investment yung 8 million? Kung ikaw nga mismo nahirapan kang paupahan yung unit. Kaya mo nga siya binibenta kasi nga lugi ka na. At the same time, for sure yan, hindi lang po ikaw ang nagre-resale ng condo nila. And baka yung mga kasabay mo pong mag-resale, possible mas mababa yung price ng unit nila and mas malaki din po yung size. So, paano mo ako mako-convince as the buyer na yung sa'yo dapat yung bilhin ko, hindi yung mga kasabay mong mag-resale? That is why dito ko po nilagay yung good for investment under sa advantages ni First Batalao. Maganda kasi yung location natin kay Batalao, guys. Yung top 3 wedding churches sa Tagaytay, mas malapit po sa project natin. Actually, mas malapit yung top 3 wedding churches na yon kay First Batalao compared sa mga condominiums sa Tagaytay. So, ang target tenants po talaga natin dito is yung mga entourage. Instead na mag-hotel sila, dito na lang po sila kay First. Mas malapit sa venue, same lang din naman yung amenities. At least ito, bahay na talaga. In terms of value appreciation naman, mas malaki pa po yung room for profits natin dito kay First Centrale Batalao. Bakit? Kasi mas mura po yung prices natin, hindi pa po tayo umaabot sa peak. Let's imagine, nakabili ako ng studio unit sa Tagaytay worth 6 million pesos. Conservative amount na yon. Kunwari, hindi ako sa developer bumili kasi masyado nang mahal kapag brand new. Hindi na natin pag-uusapan yung hassle ng title transfer tsaka yung mga risks involved kapag sa tao ka bumibili ng property. Kunwari, walang issue. Clean title, malinis na rin yung 6 million pesos, kasama na po doon yung CGT. Tapos ikaw naman, kumuha ka ng Charles unit kay First Batalao worth 6 million pesos. Yung 6 million mo dito, meron ka ng 70 square meters na floor area tsaka 100 square meters na lote. Let's say, after 5 years, yung 6 million pesos mo na Charles unit, naging 8 million pesos na po yung current value niya. Yung condo ko naman, after 5 years, naging 10 million pesos na yung worth nung condo unit. Pero hindi ko siya ibebenta ng 10 million. Ibebenta ko lang siya ng 8 million para mas mabilis ako makahanap ng buyer. Kahit parehas po tayo mag-price ng 8 million pesos, yung sa akin, studio unit lang na may 20 plus square meters only, while ikaw, 8 million pesos na single attached na bahay na may 100 square meters na lote, na may 70 square meters na floor area, assuming na hindi ka pa nag-e-expand. Syempre, pag nag-expand ka, mas mataas mo siyang pwedeng i-resale din. Mas mabilis po pa rin po resale yung property mo compared sa akin. So, ayun po ang advantages ni First Batalao. Syempre, meron din po tayong disadvantages. Disadvantage number 1, as of today, convenience. Hindi naman po tayo sobrang layo sa sibilisasyon. Ano po? Along the highway nga po tayo, di ba? Yung pinakamalapit po na palengke, gas station, commercial strips, restaurant, supermarket is 5 minutes po from First Centrale Batalao. 20 to 25 minutes naman po going to Tagaytay proper. Pero compared syempre sa condominiums na pagbaba mo, mall na agad, of course, mas convenient po sila. But wait, before nyo po makalimutan, ito naman kanina ko pa na-explain, ano po, in the future, magkakaroon din po tayo ng sarili
sarili nating commercial and retail spaces sa loob po mismo ng First Centrale Batulao. So in the future, pag meron po kayong kailangan, hindi na kayo lalabas ng township. But for now, habang wala pa po yun, I'm going to give the points for convenience kay Tagaytay Condominiums. Next disadvantage is repair and maintenance. Alam naman po natin guys na may wear and tear po talaga ang bahay, and even condominiums, hindi naman po sila exempted sa wear and tear. Eventually, pag matagal mo na pong ginagamit or tinitirahan yung unit, magkakaroon din po kayo ng mga kailangan ipaayos. Unlike po kasi sa condominiums na yung loob lang po ng unit yung kailangan mong i-monitor, sa house and lot guys, pati po yung nasa labas ng bahay mo, kailangan mo din siyang i-maintain. So ayan po ang pros and cons natin ng Tagaytay Condominiums versus kay First Centrale Batulao. Sana po nag-enjoy kayo sa topic natin today. For inquiries, please message me po on my personal Facebook account. Pwede rin po sa Facebook page, pwede rin po sa Viber or sa WhatsApp. Please message me directly para ma-assist ko po kayo ng maayos before tayo mag-schedule ng site tripping. Also, quick reminder lang din po guys, if sa ibang agent po kayo magre-reserve or sa ibang agent kayo kukuha ng unit, please understand, hindi na po ako ang mag-a-assist sa inyo. Sa mga questions nyo or request nyo sa buying process, sa housing loan application, sa requirements, sa turnover, kailangan nyo po siyang i-coordinate sa agent nyo kung kanino po kayo nag-reserve ng unit. So, yun lang po. Thank you guys for watching. This is Romina, and till our next episode po. Bye!